po, good afternoon po. Ako nga po pala si Zian Cashenji Solis from Grade 7 Magic. At nandito po ako ngayon para sa aming performance task sa TLE na sack gardening. So, ano nga po ba ang sack gardening? So, sack gardening is an innovative and space-efficient method for cultivating plants in sacks filled with soil, compost, and other organic materials. So, parang maglalagay ka lang po ng mga lupa sa isang sako, tapos maglalagay ka po ng mga fertilizer tataniman mo. Tapos, this method is particularly suitable for urban and very urban where land is limited. The sacks often repurpose for materials like juice or plastic and act as a containers that can accommodate various crops including okra na ang tatanimin ko po yun ngayon. Sack gardening. Space utilization. Ideal for areas with limited land or poor soil quality. Mobility. Sacks can be moved to optimize space and get exposure to protect plants from harsh weather. Pest and weed control. Easier to manage pests and weeds compared to traditional farming. Water conservation. Requires less water due to the controlled environment. Organic farming. Promotes the use of compost and organic fertilizers. Improve yield. Focus care and better soil separation with a higher productivity. Accessibility. Convenient for people of all ages, including elderly or youth. So, ang tatanim po natin ngayon ay okra at meron po tayong materials sa ating video. So, dahil sa gardening nga po ito, gagamit po tayo sa sako. So, dito po natin natatanim ang ating okra. Tapos, meron po tayo dito ng soil at ang contents po nito ay organic fertilizers, compost, material po, kupit po. Tapos, meron tayong abono dito na long soil na may chicken manure. Tapos, meron po tayo dito ang hand cultivator, gardening fork, tapos strawberry po. Tapos, meron din tayo dito water station. So, yun lang po ang gagamitin natin. At panghuli pa lang, meron din po tayo po, syempre, para hindi madumi ang kapit natin. So, ngayon magtatanim na po tayo. At syempre, ang isip ko kayo, bakit okra nga po ang aking tinanim? Dahil ang okra po ay mabilis tumubo at madaling alagaan po. Kaya yun po ang aking tinanim. So, lalagay na po natin itong lungsod dito sa may sako. So, ito na po. Nasalin ko na po ang long soil sa ating sako. So, pagtapos po natin isalin, ay syempre, itatanim na po natin ang okra seeds. So, ang pagtatanim ng okra seeds ay dapat ay may tamang distansya para magbibigay sa sapat ng lugar sa paglaki ng mga ugat at mga sanga. So, durugin po muna natin mga buo. So, apat lang po, tatanim ko okra kasi baka hindi po sila magkasya pag tumubo na po. Madami po ako dito. So, sunodin ko na po yung lupa para doon po natin nilagay yung ating So, maglalagay na po tayo dito ng tubig. At syempre, masama po lagi ang kulang at sobra. So, kung maglalagay po tayo ng tubig, dapat sakto lang po, para hindi po malaki. So, bubutasan ko nga po pala yung ilalim po sa gilid para makita po na maayos yung halaman po natin. Tsaka para po malabas ang sobrang tubig.
So yun na nga po, tapos na po tayo magtanim. At syempre, dadalhin po natin ito sa eskwelahan at doon po natin ito alagaan. So syempre, para tumubo po ito, ang gagawin po natin ay kailangan po natin ang tamang pangangalaga at syempre enough sunlight plus air po para makahiga siya ng maayos at lagi po natin siya diligan araw-araw. So, ang gagawin po natin ay hintayin na po natin ang pagsibol ng kanyang binhi na tumatagal sa 2 to 7 araw. Tapos, sa susunod po ay yung unang dahon niya po ay kadalasang lumalabas ng 1 hanggang 2 linggo. At ang paglaki ng halaman ay nagbubunga sa loob ng 45 to 60 days at maaari na itong anihit pagkatapos ng 55 to 7 na araw. So dito na po nagtatapos ang ating performance task sa TLE. So sana po ay marami po kayong natutunan tungkol sa pagtatanim. So muli ako nga po ulit si Sir Ashley Solis ng grade 7 math. At ito po ang aking performance task sa TLE. Goodbye po, God bless.